Hello mga ka-tech. Meron tayo rito tinatawag na pulsator. Pulsator ng washing machine. Ang brand ng washing machine na to ay LG. Ang kaso nito ay maingay daw yung washing machine. Nagpalit na ng gearbox, okay na lahat, goma, belt, pero maingay pa rin. Ang di nila nakita talaga, ang sanhi nun ay etong core dito sa pulsator. Ito, core. Yan. Yan yung sanhi ng ingay na parang barko ang ingay. Naupod na po ang kanyang mga teeth. May mga teeth yan eh. Masyado na siyang halos pantay na. Nagkikiskisan na yung gear doon sa kabila ng shafting ng pinaglalagyan natin pulsator at dito. Yung iba bumibili ng bagong pulsator na pagkamahal-mahal. Maabot ng 1,000 to. Depende pa sa haba o sa diameter niya. Napakamahal talaga ng mga pulsator. Depende pa sa brand. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano palitan to. Napapalitan to eh. Depende kasi may mga bilang ang teeth niyan. Teeth sa labas at teeth dito sa loob. Sige, mamaya pakita ko sa inyo. Stay put. Mahirap pa alisin to, hindi basta-basta na aalis yan. Kailangan natin yan ng barinahin dito ng 2 butas na maliit para maisukbit natin itong ginawa kong alambre dyan. Kasi hihilain natin yan. Try natin barinahin yan dito sa may gilid lang yan. Yan. Sadaan dito yan. Ayan, nabutasan na natin ng mababaw lang yung core ng pulsator. Kailangan huwag niya itatagos kasi mabubutas siya ng gandoon. Kailangan ito lang bakal na to ng mga 3 mm to 2 mm lang. Mga ganito sukat lang yan. Ayan, mga ganito lang ang kanyang lalim. Ayan, mga 3 mm. Tapos ang susunod natin ay okay, nung nabutas na natin yung 2 butas na yan, siyempre pag naisukbit nyo itong alambre, pwede nyo hatakin yan paangat, pero medyo mahirap yun. Maglagay tayo ng screw dito sa kanyang pinagbutasan. Diyan tayo magtatali ng alambre. Screw lang natin. Medyo matigas talaga to eh. Dalawa yan. Kailangan isa pa. Ayaw kumagat ng screw. Huwag tayo ng bagong screw kaya. Ayan, ang matapos natin butasan, nilagyan natin ng screw 2. Tapos nilagyan natin ng alambre. Ito magsisilbing pull up. Ayan, may screw. Tapos tinalyan natin ng alambre. Kasi mahirap talaga ito tanggalin kung alambre lang tayo aasa. Yung pinagbutasan natin, lagyan natin ng screw. Kasi ipo-pull up natin yan. Pero bago pull up yan, kailangan natin painitin muna to ng ito, hair dryer. Painitin natin ng sa minute. Hindi pwede yung masyadong mainit yung natutunaw yung plastic.
Kaya ito lang ang hair dryer. Ayan, after nyan, prepare tayo ng ating sangkal. Tapos ito, para i-pull up natin ang dahan-dahan na ganyan. Angat natin, atake natin. Ayan! Ayan. Ito na siya. Tanggal na, ayan. Bibilangin natin ito. Ito yung tinasabi kong tip dito sa labas. At meron pa yan tip dito sa loob. Ang naupod yung nasa loob. So ito ang kailangan nyo bilhin. Okay. Ganun lang kasimple. Ayan siya. Ayan. Kaya sinasabi kong huwag masyadong malalim dahil tatama talaga dito yan. Pero ito konti lang naman. Pwede pa yan. So ito yung core. Na i-pull out na natin. Okay. Salamat. Ngayong natanggal na natin yung core dito sa pulsator, ito na siya ngayon. Tinanggal ko na yung screw at alambre dahil papakita ko sa inyo yung bilang ng tip niya rito sa labas. Ito yung sa labas. Dito tayo mag-start. Dito yan. Ayan o. Dito tayo mag-start. Yan sa hawakan ko na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ito yung 13 teeth outside. Sa labas, 13 teeth. At sa loob naman ay bibilangin natin itong mga gear. Ito medyo upod na kasi ito nga yung sira na gumagasig sa loob ng ano nung gear nung shafting nung pulsator dito. Kinakabit yan. Bilangin natin mula rito. Tatandaan natin kasi may pinagbarinahan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 teeth sa loob. 11 teeth inside at 13 teeth sa labas. Yun po ang o-orderin o bibilin ninyo. Meron ito sa mga online sa Lazada na bibili. Mga siguro 200 o 180 to 200 po. Okay. Salamat.